Dahil nga ang Mm. utos ni Pangulong Marcos, lahat ng miyembro ng kanyang gabinete mag-tender ng courtesy resignation. So basically, he wants a reset. What do you make of this, especially after the results of the midterm elections? Yun yung dapat niyang gawin. That's how you do it. Sabi nga natin do sa previous episode natin, di ba? Para ma-diffuse yung crisis, mag-cabinet revamp siya. Dapat yung mga cabinet secretaries, lalo na yung mga natutulog sa pansitan, yung mga pinupulot sa kangkungan, should fall on their swords. No? Dapat magkwan sila, magharakiri, no? At para protektahan ng presidente. To show na he Wag means naman, wag naman. business. Wag naman. Baliwala yung kanyang interview, yung nag-empathize siya, yung self-critical siya, gusto niyang baguhin, gusto niyang maging strong leader, gusto niyang katakutan. Baliwala yun kung hindi niya gagawin tong cabinet revamp. Actually, nakatali itong cabinet revamp dun sa kanyang pagbabago ng narrative, yung kanyang pagbabago ng messaging, na siya ay nag-empathize, na siya ay willing magbago, siya ay merong mga kakulangan, pero gusto niya, siya ay maging strong leader at katakutan. Sa unang tingin, parang contradictory siya doon sa pag-send niya ng feelers sa mga Duterte. Pero kinabukasan, nagsabi siya, nung sinabi ng mga Duterte na, teka, pakawalan niyo muna si Digong. Sabi niya, hindi pwede yan. Rule of law tayo eh. So, habang nagpadala siya ng feelers, nagpakita kagad siya ng kanyang mensahe na mas dapat akong katakutan, mas dapat akong maging strong leader. Mukhang ito yung simula nung kanyang taktika. Whether it will work is another thing. Pero ito yung dapat niyang gawin, a cabinet revamp. Okay, mukhang ito na ba yung mukhang ito na ba, Senator, yung parang tinatawag, naisip ko lang naman, BBM 2.0. Dahil for the longest time, this is an open secret. Maski yung mga malapit sa kanya na nakakausap ko personally, sinasabi sa kanya, masyadong mabait, hindi kinakatakutan. So, Yes. mukhang ito na ba yung kanyang revamp ng kanyang imahe, pero how credible would that be kung for the longest time, ito yung imahe mo, tapos bigla ka magiging tough guy? How credible would that be? Kaya nga hindi ko sigurado if it will work. Pero yan yung dapat niyang gawin. No? Paano yung ikalawang agenda dyan? Yung mga cabinet secretary niya na nagkakos ng damage sa kanyang gobyerno at sa kanya mismo as president, lalo na after nitong nung epic fail, nitong midterm, ay dapat na niyang tanggalin at palitan. Halimbawa, Department of Agriculture, binabatak pababa yung ekonomiya. Negative yata yung growth rate ng agriculture. So anong ginagawa ng cabinet secretary? No, ang dami niyang mga sinasabi na papababain ang presyo ng bigas. Pero hanggang ngayon, parang a drop in the bucket yung ginawa nila sa Cebu. No? Ikalawa, yung energy secretary, wala nang ginawa kung hindi mag-announce ng mga increases sa presyo ng kuryente. Anong trabaho niya as energy secretary? Diba? Dapat inaayos niya yan. Ang ginagawa niya, puro paliwanag. Wala tayong subsidy. Kaya mataas ang kuryente. Pinakamataas sa buong region. So, yan yung mga dapat mong palitan, di ba? Yung mga Secretary of Health. Ano na nangyayari sa health? Kalusugan ng bansa. Anong ginagawa niya? Nagreklamo yung mga hospital. Bilyon-bilyon yung utang sa kanila ng Department of Health. Anong ginagawa nila? No, ngayon may parang dumadami ang COVID. Wala naman siyang ginagawang reassurance sa mga tao. So, tapos marami kang naririnig na mga rumors of corruption sa Department of Health. Diba, dapat palitan na yung mga yan. Binabatak nila pababa yung gobyerno. Kaya, very logical, very appropriate yung gagawin ng presidente na cabinet revamp. Whether it will work, ay hindi ko sigurado. Pero at least, kinokorek niya yung sinasabi ng mga iba na siya ay dinadaga. Medyo kinokorek na ng konti. No? Na hindi Sino ba kasi nagsabing dinadaga siya? Hindi ko alam eh. Sino ba nagsabi nun? Ang sinasabi niya, masyadong judgmental yung nagsasabi nun, ha? Oo, nagre-reset ako. Hindi ako dinadaga, nire-reset ko yung aking programa. In the midterm, ha? Paano kung hindi niya gagawin yan, magiging siya early lame duck. Mag-aalisan yung kanyang mga political allies. Lilipat doon sa kanyang kalaban. So, tatlo yung kanyang objective dyan.
no? Para yung crisis ng midterm disaster, para mapalitan yung mga walang kwentang mga cabinet secretary, hopefully ng mga matitino. Pero sa akin naman, Senator, ano yun eh, it's a good move, no? It shows toughness, it shows resolve. Pero again, it needs to be judged with the quality of decision-making afterward, di ba? Sino ipapalit niya dun sa mga tatanggalin niya. Kasi that in itself would be a message, eh. Di ba? Tama, no? Tapos, Halimbawa, yung mga kasi, economic planners niya, ano nang ginagawa ng economic planners niya? Diba? Ang taas ng self-rated poverty, record high. Ang taas ng level ng involuntary starvation. So anong ginagawa ng kanyang mga economic czars, economic strategies, no? Baka kwan lang yan eh, no? Mga naghahanap lang ng trabaho. Pantalan niya yung mga yan. Diba? Ang problema ngayon, Christian, saan siya kukuha? Sino ang kanyang kukunin? No? Ang tingin ko naman with 115 million Filipinos, no? Na magagaling, no? Magagaling katulad ng host dito, no? Katulad ng Nobel Peace Prize nominee, di ba? Katulad ng mga papabol, no? Yung mga pwedeng maging pope na magagaling. Hindi ko sinasabi kukuha sa simbahan. Pero ang dami natin magagaling na tao. Sigurado ko naman makakakuha naman siya ng mga hindi pinupulot sa kangkungan. Diba? would you also agree na mayroong communication problem tong Marcos administration? Kasi napag-usapan namin yan ni Attorney Claire na isang araw eh. Marami rin hindi nakakaalam sa proyekto ng Pangulo, lalo yung Bukas Center. Sabi ko, di ba essentially communication problem yan? Tapos si BBM, di ba dun sa kanyang podcast, sinasabi niya, problema namin, hindi namin nako-communicate. And I was quite surprised dahil kung titingnan natin yung Uniteam campaign nila ng 2022, hindi, tsaka napaka-efficient nung communication strategy nila nung time na yun eh. Pero bakit tong presidente lang siya at nabiyak na yung Uniteam, at parang nagmukha siyang inefficient when it comes to communicating things that he should have known dahil ang tagal niya na sa gobyerno, di ba? At ang ganda ng kanilang campaign ng 2022. Tama. Kalahati nung problema niya is messaging, narrative. Lalo na ay very compelling yung narrative ng kabila. Kawawa naman sila. Binabiolate yung kanyang human rights. Yung rule of law, binabiolate sa kanila. Sila yung mga solusyon sa problema ng bansa. Ang problema ng presidente, hindi lang messaging. Ang problema niya, ideology. Ano ba yung gagawin niya ngayon na framework, na programa bilang presidente? Doon siya kinakapos. Yes, nagpalit siya ng communications head 4 na beses. Baka magpalit pa uli. No? Pero, yung laman, yung messaging kasi is the form eh. Yung substance, yung reform agenda niya, doon mismo kinakapos. Nakabimbin sa Kongreso, sa Senado, yung napakaliit na wage increase. 100 to 200 pesos. Hanggang ngayon nakabimbin. Diba? Kumpara sa mo, yung emergency tripod, ang layo ng presyo ng tripod mo kumpara doon sa inihingi ng mga manggagawa. Na nagkaroon lang ng minimum wage increase, 89. No? Yung kanyang food inflation, sinasabi bumababa. Pero ang pakiramdam ng mga tao ay ang taas pa rin ang presyo ng pagkain. Anong ginagawa ng kanyang Secretary of Agriculture? No? Sabagay, secretary dapat 'yon ng fishing dahil ang kanyang background fishing magnate, no? Yun yung mga kailangan bago. Anong ginagawa ng kanyang kasama ko sa cabinet na NEDA chief? Na ang sabi, ang presyo ng pagkain araw-araw, magkano yun? 30 pesos, no? Yung sinasabi niya. So, nakalimutan ko pero napaka-unbelievable. Diba? Anong klaseng kwan yan, NEDA chair? Kahit kasama ko yan dati. Diba? Inuulit ko, sa energy. Sa energy. Nakita ko yung kwan eh. Yung energy secretary, halimbawa sa Japan. No? Nung hindi niya maayos ang presyo ng kuryente, anong ginawa niya? Resign. Akala ko maghaharakiri. Ganon dapat ang mga cabinet secretary. Huwag naman. Fall on their swords. Diba? And protect the president dapat, hindi yung diretso yung salo sa presidente. Ang pinoprotektahan nila yung sarili nila eh.